fight and prevent bird flu. Okay? So, yan po ang ating topic. Okay. Okay, but before we start, again, paki-comment naman po, hashtag fight and prevent bird flu. Paki-comment naman po para unang-una mahanap tayo ng ating mga kasama na may problema sa bird flu, and mamaya papakita ko kung bakit yan ay actually problema. And then please share this link now para makinabang naman po, especially doon sa mga nag-ooperate ng backyard and semi-commercial operation scales. So, ito po ang ating topic for tonight is how to fight and prevent bird flu or yung tinatawag na avian influenza. Okay? Sa mga common na tao, bird flu. Sa scientist, avian influenza. Medyo gusto ng mga scientists yung mahabang pangalan eh. So, yan po, avian influenza. So, ang scope and limits of our discussion would be hindi masyado tayong technical. Okay? We will be talking about more of the general information just for you to know yung mga salient points na kailangan nating malaman. Okay? And to focus on effectively preventing the disease and how probiotics can defend our flock. So problems. Can we really fight bird flu or yung avian influenza? Is that possible? Sasagutin po natin yan. And how can we prevent it? Yan. And how probiotics fit in the equation. Okay? Minsan isipin nyo, pwede ba yun? Probiotics, lalabanan yung bird flu na may problema yung ibang mga bansa, hindi nila malabanan. So, we will see. We will talk about that. Objectives to review some background on what is bird flu. Alamin din natin how to effectively prevent bird flu, how to manage bird flu at detection, and how to use yung probiotics to combat bird flu. Why do we need to do this? Okay? Of course, for our safety. Safety natin, safety nung ibang tao, and then of course, healthier community means better and faster progress. So makikita nyo pag healthy tayo, that would be illustrated katulad nito, merong COVID, di ba? Nagkakameron ng lag dun sa ating progress, bumabagal. Okay? So pag healthier ang community, we will correlate that to better and faster progress. And of course, we need to know this for us to be empowered. Okay? Kasi sabi ni Sir Seth Godin, isang author, sabi niya, the right information is knowledge. And knowledge is power. And sharing it is empowerment. Ibig sabihin, kaya natin sinishare to para tayo ma-empower. Okay? And of course, thank you sa unang-unang sa lahat. Hindi naman natin may share to kung wala tayong platform na binibigay ng CHC Agritech ng ating kumpanya. Okay? Moving on. And that's Seth Godin, by the way. Famous author. So, best thing to do before any outbreak. Ano ba yung dapat ginagawa na natin? Dapat, unang-una, we should not wait na tamaan tayo. Di ba? Yun ang number one na dapat gawin natin. Dapat, preventive tayo pirmi. Okay? Hindi yung iintayin nyo yung problema saka tayo magpe-prepare. Of course, total awareness. Dapat alam natin yung current events, what's happening around us. Next is, we need to be very selective in sourcing yung ating stock. Saan ba nanggagaling yung ating mga sisiw, yung ating mga quail, yung ating mga gansa, yung ating mga
Lahat na ng avian species o yung mga may pakpak at balahibo, dapat alam natin kung saan nanggagaling yan. Okay? Mahirap kasi yung kukuha tayo kung saan-saan and later on malalaman natin may karga pala yung ating nabili. So mahirap magsisi. So we have to know exactly kung ano yung ating mga sources ng stocks and preferably with documents. Okay? Just like, ikwento ko lang, just like nung nagkameron kami ng problema sa Bawang La Union. Ikwento ko lang po saglit. Nagkameron sila ng problema nun sa swine fever, African ASF. So, hiningan nila ako ng solutions. And ang isa sa binigay ko na simpleng solution is, number one, you have to document yung inyong mga alaga and only buy stocks or buy animals from documented animals. So makakameron tayo ng contact tracing na tinatawag. So doon magsisimula. Parang sa aso, di ba? Yung mga breeders, mapansin nyo yung mga breeders ng aso, merong mga certificate, meron silang mga documentations, and then pag bumili yung isa na merong nakalagay kung sino nag-alaga, sana alagaan, so anong breed. So the same thing, okay? And nakita nila na this is a very very simple thing na solution, and they were very thankful. And now I suppose it is now in their protocol to have simple documents such as yung mga ganong bagay para magkameron sila ng tinatawag na contact tracing when magkameron ng mga outbreaks. Okay. So buy only from reputable feed and replacement stock suppliers. Again, this is related to the previous bullet point. And then we need to be compliant to all BAI and LGU policies. Now, what is that? Ibig sabihin, bago kayo mag-alaga, kailangan at least basahin nyo naman yung mga LGU policies on paano mag-alaga doon sa inyong lokalidad o sa inyong barangay. And of course, ganun din sa BAI, yung mga sa Bureau of Animal Industry, meron sila mga guidelines and may mga policies sila paano mag-alaga, paano mag-dispose ng mortalities and so on. So, yan yung mga kailangan na actually ito sinasabi ko sa inyo to dahil usually the backyard and the semi-commercial producers, hindi nila masyadong tinitingnan to. Ang kalimitan na nag-observe ng mga ganitong sistema ay yung mga malalaking kumpanya. And yun ang nasasayangan ako. And that's why we need to empower yung ating mga semi-commercials and backyard racers. Okay? So this is very important. Yung BAI and LGU policies, please be compliant and please review them. Okay? And of course, observance of strict self-imposed biosecurity protocols. Last time na pahapyawan natin yung biosecurity protocols, and these are some sometimes these are logical steps para hindi lang kumalat or hindi pumasok sa inyo yung sakit. We will talk about this in detail in the very near future. Pero for now, since nagkameron tayo ng discussion before, maganda na i-review nyo itong mga simpleng mga biosecurity protocols. And then of course, practice quarantine and sanitation program as if there is an epidemic. There is an existing epidemic. So dapat parang ang para on guard kayo pirme, you always consider your farm or your backyard farm na yung katabi nyong babuyan or yung kapitbahay nyo merong sakit yung kanilang alaga. Kasi if you have that psychology, pirmi kayong ready. I mean, pirmi kayong guarded. Okay? Guarded sa inyong
farm kung meron kayong farm. Okay? So, that should be it. The best thing to do before any outbreak. Yan yung wala pang tama. Yung inyong mga alaga. Okay. History of bird flu. Ang history ng bird flu was first detected in 1996 sa mga gansa. And yes, tama ulit si Sir John, it came from China. Okay? Parang madali ng hulaan. Hindi na, parang ano, na, kumbaga kung huhulaan mo medyo 90% ka na sa isang bansa nang gagaling. Okay? So, there's this Asian H5N1, okay? And first detected in humans in 1997 during a poultry outbreak in Hong Kong. So, nag-jump na siya from China to Hong Kong, okay? And this strain is the H5N1. And yung H, by the way, parang ano lang, trivial lang. Yung H at saka N dyan are protein. Protein, mga protina yan na bumabalot dun sa virus. So, that's just their classification. Yung H yata is 1 to, I think, 9 and the N is nasa 1 to 8 na yata. Okay? And has been detected in poultry and wild birds in more than 50 countries in Africa, Asia, Europe, and in the Middle East. So, relatively bagong strain to, itong bird flu na ito. Okay? And highly pathogenic. Pag sinabing HPAI, that's highly pathogenic avian influenza. And H1N1, and actually ngayon it's H5N6. Okay? Occurs mainly in birds and is highly nakakahawa. Okay? Contagious. Especially yung Asian strain, yung H5N1, which is especially deadly sa poultry. Now, it's considered endemic or a natural disease in 6 countries. Yan. Okay? Wala pang Pilipinas naman yan so far. So, accounts of H5N6. Basically, yan po ang strain na nandito sa Pilipinas. The strain is H5N6. Okay? It was first detected in Pampanga, August 11, and in Nueva Ecija, August 18. Katulad nung napag-usapan namin kanina before we went into air ni Sir John, nabanggit namin, napag-usapan namin na bakit August? Okay? Kasi August, ito na yung panahon na medyo nagbabalikan yung ibang mga ibon, wild birds papunta dito sa atin kasi nagma-migrate yung mga yan Okay? And DA reported the H5N6 subtype nung March 13, 2020 sa isang quail farm sa Nueva Ecija. Again, makikita nyo yung pattern in 2017 it was August, and it was in Central Luzon. Ganun din nung 2020, 3 years after, Nueva Ecija, Central Luzon na naman ang tinamaan. Okay? And it's not very far. March is not very far from dun sa August. Okay? And July 29, just recently ito, highly pathogenic avian influenza A, okay, the H5N6 was detected in San Luis, Pampanga. Okay? Ito lang pong bago pumasok ang ating ang August. So very recently yan. Okay? Sa isang layer farm. And August 3,
unofficial reports present sa town ng Victoria Pila, Calauan in Laguna. Hindi pa ito nai-report, but from what I've heard, kasi taga Laguna po ako, meron po doon ngayon na reports ng H5N6 avian influenza. So what is bird flu? Okay? A highly pathogenic avian influenza, HPAI virus. Again, it's a virus. Katulad nung ating swine, African swine fever. Okay? It is deadly for poultry and if unattended, so to humans. Ibig sabihin, tatamaan din ang tao dito. Unlike nung diniscuss natin last time, yung African swine fever, hindi masyadong or hindi tinatamaan ng tao. Dito, ang tao nagkakameron ng jump from species to species. The first human case occurred in 1997, and since November 2003, H5N1 has killed 50% of the people who have been infected. And this was reported by World Health Organization in February 2020. Very recent po yung data. And then humans are usually infected through prolonged close contact. Okay? So halimbawa, kayo po ay isang poultryman or pirmi kayong nandun na kahalo nung mga ibon or kayo yung isang flockman na nag-aalaga, well, tinamaan yung inyong manok, and that would be a good reason para magkameron kayo ng bird flu. So the virus, again, sabi, naturally coexist. Ito magandang tandaan po. A virus, yung avian flu, is naturally coexisting with wild migratory birds. Okay? Katulad po nung sinabi ni Sir John kanina, ito yung nakikita nyo na pag may nagsasaka around yung August, September, nakikita nyo may mga lumilipad-lipad na mga ibon na kulay puti. Yan po yung sabi nila, yun yung tagak. Okay? Pero yan po ay heron. Herona, kaya heron maputi. Mahahaba yung paa. Yan po yung sumasakay po dyan yung virus. Okay? Nakasakay sila, nakaangka sila dyan. Pero the carrier itself, or yung pinag-aralan natin dati, being the vector of the disease, hindi sila tinatalaban. And we will show you kung bakit hindi sila tinatalaban. Maganda po ang explanation niyan. Okay? So ito po yung migratory pattern ng wild birds sa Southeast Asia. Makikita nyo, pag southwards, it peaks. Ibig sabihin, nagpipeak siya from September to November. Ang ibig sabihin, mapapansin nyo yung mga infections kanina, it starts at around August. The pattern is usually August. So may mga nauuna kasi ng mga August na nauuna ng pumuntang southwards. So kaya makikita nyo may pattern. Nagkakasakit ngayon ng mga sa Pilipinas, sa bandang Central Luzon. Bakit? Kasi sa Candaba swamps, dyan po sila gustong maglanding. Bakit nila gusto namang maglanding dyan? Sasabihin nyo. Kasi po, swamp area po yan. Napaka-rich po yan ng microflora and microfauna na nagugustuhan ng mga ibon na mag-stop over dyan sa area ng Candaba swamps para pag nakapahinga sila or yung iba, titigil dyan, yung iba would go further south, papuntang Indonesia, papuntang Australia, okay? Papuntang Malaysia. So ganyan po ang pattern ng migration. They're coming from Japan, China, sa bandang Russia, okay? Sa North Russia. And then kaya sila nagma-migrate dahil palamig na doon. Nararamdaman nila lalamig na. So kailangan nila pumunta sila dito sa south, magma-migrate. Pag migrate nila, dadaan sila doon sa dagat. Pagkatapos, saka sila magma-migrate papuntang
down south ng Southeast Asia. Okay? And then, magno-northwards naman sila pagka painit, or I mean, pag mainit na sa Southeast Asia, they would go back naman papuntang north. Northwards naman, they would go February to April. Okay? Ngayon ang tanong, trivia. Sabi, bakit kailangan nilang dumaan dun sa, dun sa tubig? Hindi ba napakahirap nun? Hindi ba kailangan na, sana nagpunta na lang sila sa bandang Vietnam, Cambodia, pagkatapos nag-by land na lang sila? Yan ang tanong. Kasi, kaya po ganun, gusto nilang dumaan sa may bandang tubig kasi hindi ho sila mahihirapan dahil yung kanilang lift na tinatawag, mas kaunti yung kanilang effort pag sa tubig, ibabaw sila ng tubig dumadaan. Hindi sila masyadong hirap. So there is that thing called lift na hindi sila masyadong nahihirapan sa pag-migrate, sa paglipad. Northwards man o southwards man. Okay? So, how is bird flu transmitted? Paano ba ito nakakahawa sa ibang ibon at saka of course sa tao na rin? Number one is katulad ng sinabi natin kanina, it is carried by wild birds, migratory birds specifically. Migratory, ibig sabihin, sila yung lumilipad sa sa panahon ng paglamig sa ibang bansa, lilipad sila dun sa mainit. Kaya they migrate. And then, babalik sila pag pwede na ulit sila dun sa kanilang tinitirhan. Okay? Yung bird flu, okay, is passed through shedded feathers, through saliva, feces, and droppings. Basically, it's a contact virus. Kailangan matamaan sila nung laway, nung naapakan nung isang yung uninfected na yung kanilang poops, o kaya kinain nung isang uninfected yung feathers, yun, na ipapasa na po yan. Kaya napakabilis ng transmission from bird to bird. Typically, 1 to 4 days, yan po yung incubation period. When we say incubation period, from the start na nagkameron na infect sila, magpapakita na yung mga signs, yung mga simptomas ng disease. Okay? And of course, naitatransmit yan through farm equipment. Halimbawa, yung ginamit na timbangan, miski timbangan lang, nilagay dun sa isang it's infected na pen, ginamit yan dun sa buong house, pagkatapos dinala dun sa kabilang house, ayan na po, kakalat na. Kaya napakahalaga, yung farm equipment dapat pirming dinidisinfect yan. Okay? Man can be an active carrier. Halimbawa, pumasok ka dun sa isang kulungan or isang bird cage, bird house, nakahawa ka, nakaapa ka ng ipot, nakahawa ka ng manok, pumunta ka sa kabila, hinawakan mo rin yung isang doon, yung isang manok or isang pugo o isang itik, yan na, kakalat na po yan. Ganon din sa feeds. Halimbawa, yung feeds doon sa isang bahay, sasabihin, nagtitipid ka, meron pang natira, dalhin ko doon sa kabila. Yun. Nagkakahawa-hawa po sa mga ganong mechanical transmission. Symptoms in birds. Suddenly, mamamatay na lang without any sign. Sasabihin mo, kahapon lang okay naman itong mga to. Ngayon, bakit biglang namatay? Okay? So, yung mga tipong ganon. Makikita mo, purple discoloration ng wattles, ibig sabihin, hindi na maganda yung oxygenation. Cyanotic. Okay? And makikita nyo, pati yung legs nila, nagkakameron ng discoloration ng purple. Swollen head. Okay? Parang nasuntok. Parang merong makikita niyo yung mga mata nila parang na boxing, nasuntok. Okay? Yung eyelids, yung comb swollen, yung wattle, ang wattle yung parang palong na nandun sa ilalim ng ng baba. Yan po ang mga swollen. Okay? Yung hack, yung paa.
Soft-shelled. Makikita nyo sa mga layers. Pag maraming soft shells, makikita nyo may shell pero parang pag ginanon mo, parang karton. Hindi siya matigas. Makikita nyo, isang sign yan. Okay? Isang symptom pala. Sorry. And then, misshapen eggs. Yung parang mali yung shape. Okay? Bakit ganun? Ang alam kong shape parang ovoid. Parang ganun. Bakit ito parang dito sa kabila, parang flat, doon sa kabila bilog. Parang ganun. So, mali yung shape. Okay? Makikita nyo, biglang bumabagsak yung eggs, yung egg production. Makikita nyo, mahina yung appetite niya, yung energy niya, hindi sumusunod yung mga manok pag pinakakain nyo, hindi sila masigla, okay? Nagtatae, nakikita nyo yung may discharge sa nose, parang sinisipon, umuubo, bumabahing, pagkatapos lugo-lugo yung mga balahibo. Those are the signs na meron kayong bird flu. So, yan yung sinasabi ko. Makita nyo yung mata, parang may black eye. Tapos, of course, pag nakita nyo ng ganong karami yung patay, matakot na kayo. Okay? Dapat hindi dumaan or hindi umabot sa ganyan. Ito yung sinasabi ko na hack. Nagkakameron ng discoloration. Okay? Nagiging parang reddish o na violet, parang ganon. At makikita nyo dito yung manok dito, kung makikita nyo, parang may tumutulong sipon. Okay? So, those are the signs or symptoms ng ating bird flu. Yan. Makita nyo yung palong. Hindi siya mapula. Bakit ganun? Isipin, pag nakakita kayo ng ganyan, bakit ganun yung palong ng manok? Dapat yan medyo bright red Pero bakit ito parang maroon? So, magsuspecha ka na. Okay? Medyo ihiwalay mo na kagad pag ganyan. And then makita nyo dito yung sa bandang kanan, parang may arthritis yung manok. Makita nyo parang namamagay yung paa. Okay? So, these are some of the signs na makikita nyo na it is a suspect. Ruffled feathers, yung nasa baba, yung parang natutulog, yung inaantok. Ganyan yung posture. Okay? And yung shape, makikita nyo naman dun sa egg, sa bandang lower right, medyo malambot. Bakit sasabihin nyo, bakit ganito? Yung itlog ng layer ko. Bakit ang dami ko nakikita na ganitong malambot? Parang hindi nag-calcify. So, those are the things you should watch for. And then, ito ang nakakatakot, pagbukas mo ng pinto ng iyong poultry, surprise, patay silang lahat. Okay? Which is a nightmare sa isang nagmamanok. Okay? So, ayaw nating umabot dyan. And we will show you paano kayo makaiwas sa ganyang situation. Sa carcass naman, I'm showing this. Pasensya na po sa mga kumakain. These are some of the outstanding features ng carcass. Meron po siyang hemorrhaging dun sa bandang breast area. Okay? Makikita nyo, petechial to hemorrhagic yung niya, matindi yung pagdudugo. Okay? So kung makakita kayo ng ganitong manok sa palengke, o kaya nakakita kayo ng manok na medyo tinanggal ng kapiraso yung laman sa bandang pitso, abay magkamero na kayo ng pagdududa. Kasi lumilipat po sa tao yan. Unlike ng African swine fever na pinag-usapan natin last week, hindi nagko-cross yan sa species na sa tao. Ito po nakakahawa po sa tao. So I'm showing you this para meron pa kayong guide ng magamit. Baka mamaya ayan na po yung nabibili niyo sa palengke. Tinanggal lang yung parte ng ibang pitso. Okay? So, again, it's a virus. Okay? An infective agent
that typically consists of a nucleic acid molecule in a protein coat. Tandaan niyo po yun. May coating na protina. Okay? Hindi makita sa microscope and it is only able to multiply pag pumasok na po siya sa cell. Okay? Ito po ang maganda niyong tandaan. Magmumultiply lang yung virus, any virus, pag pumasok na siya sa cell, hindi siya nagmumultiply sa labas. Okay? Pag pumasok lang sa, halimbawa sa tao, pag pumasok lang sa tao, dun dadami. Pag pumasok siya sa cell ng manok, dun dadami. Pero pag nandun lang siya sa labas, hindi siya dumadami. Dapat tandaan niyo po yung characteristic ng virus na yan. Okay? And yan, mamaya, may kadikit yan sa bandang as we go on. So, paano naman na-spread sa tao? Okay? Kasi sinabi natin, nag-spread sa hayop, or sa manok, at sa ibang avian species, nag-spread yan. So, paano nag-spread sa tao? Direct contact. Pag halimbawa, hinipo niyo yung manok na infected, or halimbawa, napakahilig niyong mamaril nung halimbawa nung naghahunting kayo nung wild bird or migratory bird, hinuli nyo, hinawakan nyo, maya-maya kinain nyo, yun na. Okay? Next, nagkameron kayo ng exposure sa contaminated surfaces na doon nakatira o doon inaalagaan yung meron ng tama na manok. And of course, yung droplets, nakukuha nyo yung droplets pag nagpagaspas yung kanilang mga pakpak, nag-scratching sila dun sa mga litter, nagpawisik-wisik yung head nila dahil meron silang sipon, nadala ng hangin at ikaw na paghinga mo, nahigop mo yung kanilang droplets. Okay? And that's the time, lilipat po yan sa tao. Okay? Ang mga tinatamaan po kalimitan dito, yung mismong mga nasa poultry. Okay? Or yung mga kumain. Kaya, be careful po sa pagbili ng mga meat ng manok or wild birds lalo na, huwag niyong kakainin po dahil dyan niyo po makukuha yung ating bird flu. So, management of infectious diseases for farmers. Paano ba minamanage ng farmers dapat yan? Dapat, pag may nakita na kayong lulugo-lugo within the farm, kailangan marunong kayong or mabilis kayong mag-isolate or maghiwalay. Pag nakita nyo, bakit parang lulugo-lugo yun? Halimbawa, may inaalagaan kayong 1,000. Nakita nyo, may lulugo-lugo, ihiwalay nyo na. Of course, hindi pwede yan sa isang manok. Kung isang manok, hindi mo pwedeng ihiwalay siya sa sarili niya. Okay? So, kalimitan yan pag meron kang medyo malaking flock. Okay? Yung iba naman, ihihiwalay nila diretso na sa kawali para hindi na makahawa. Pero wag po, dapat obserbahan nyo muna, nagbibiro lang po ako. Okay? Obserbahan nyo muna kasi baka yan po ay totoong bird flu. Kaya kayo ay mag-iingat. And then provide high dose ng vitamins and medicines kasi hindi naman malungkot yung manok, may bird flu na. Hindi naman po. Suspect pa lang. Kung suspect, ihiwalay nyo na. Okay? Hindi yung hindi yung natakot na kayo. Hindi naman. Kasi maraming yung mga signs and symptoms na yung symptoms na pinakikita ko sa inyo ay mga palatandaan lang. So, be guided. Hindi naman po antimano pag gano'n na parang lulugo-lugo antimano, bird flu ng tingin nyo. Hindi po. Okay? Kaya, mag-iingat kayo, bigyan nyo kagad ng vitamins. And then, pag nakita nyo, yung trend ng mga namamatay, halimbawa ngayon, namatayan ka ngayon ng, halimbawa, isang flock, meron kang 1,000. Ngayon, for the past week, walang patay, biglang meron kayong isa. Bukas, isa. Sa susunod na araw, 3, 5. Maya-maya, sunod, 10. Abay, mag-report na kayo doon sa inyong mga authority, sa barangay, sa BAI, para magawaan ka agad ng paraan. Okay?
hindi kumalat. Limit movements ng animals, equipment, people, and all of your resource. Magiging dapat hindi paggala-gala pati yung equipment. Kasi maaring dun sa equipment, dun sumakay yung virus. Okay? And provide supportive vitamins and probiotics and medication to healthy ones. Dapat bigyan niyo po sila niyan. And then of course, closely coordinate with authorities and determine possible cause and solution. Halimbawa, sa BAI, tumutulong naman po sila. Kung halimbawa meron kayong problema, sasabihin niyo yung ganyan, bibigyan ho kayo ng tulong ng ating gobyerno. Dahil meron po sila mga test kits dyan. And of course, pag meron akong na-determine na nila or naging positive yung kanilang nakita na nila na meron talagang sign na yan po ay galing merong bird flu, you need to depopulate. Ibig sabihin, uubusin yung buong farm nyo, pagkatapos ililibing nyo or incinerate nyo or kung anumang protocol ang ibibigay sa inyo ng BAI or DA. Okay? Next is how to prevent. Paano ba iwasan? O paano iwasan ang bird flu? Una, number 1, reduce yung wildlife attractant. Ano ba yung wildlife attractant? Ang wildlife kasi or yung mga migratory birds, ang gustong-gusto nila yung tubig, patches, yung mga patches ng tubig. Pag meron sila nakitang patches ng tubig, maglalanding sila at maglalanding doon. Sunod, may tubig pagkatapos may damuhan. Yan, napakagustong-gusto ng mga wildlife or ng migratory birds. Kaya dapat, tatabasin nyo kung meron kayong farm, tinatabasan nyo yan. Yung mga tubig, alisin nyo yan yung mga patches ng tubig. Okay? So, prevent wildlife access. Paano ba ginagawa naman yan? Yung katulad ng sinabi ko sa inyo nung unang-una. Pag mag-aalaga kayo, pag meron kayong manukan o babuyan, lalagyan nyo ng wall ng net. Para saan yung net? Para hindi makapasok yung mga wild birds, yung ating mga wildlife. Para hindi magkameron ng cross-contamination, makontaminate yung inyong mga alaga. Then add wildlife deterrents. Ano naman yung wildlife deterrents? Usually yan yung mga scarecrow, okay? Minsan yan yung mga parang lobo na parang may mata. Ewan ko kung nakakita ko yun sa airport. Parang may malaking lobo pagkatapos parang may itsurang mata. Okay? So yan yung mga ginagamit na pangtakot ng wild birds para hindi tumapo sa inyo. Minsan may nilalagay na parang ribbon. Ewan ko nakita niyo to sa mga palayan. Magtataka kayo parang, bakit parang may party doon? Parang pag humahangin, parang gumaganon yung ribbon na na strips ng ribbon. Yun po ay para ma-confuse yung mga ibon at hindi maglanding doon sa kanilang palayan. So ganun din sa mga poultry, maglagay din kayo niyan ng mga ganyan. Okay? And then maintain sanitation of property, poultry house. Ayan, mga basic na yan. Report illness and death of birds sa authorities. Appropriately dispose manure and dead poultry and maintain good surveillance practices. Ano ba yung surveillance? Kailangan nyo bang maging detective? Hindi. Ang simpleng-simple lang dyan, pag merong problema, ipacheck nyo kaagad. Yan ang surveillance. Okay? Pag meron kayong narinig na may problema dun sa kabilang farm, 1 kilometer away or sa kapitbahay nyo, namamatayan sila, part na yan ng surveillance. Ibig sabihin, kailangan mag-ingat kayo. Okay? Maintain good surveillance. Parang magiging detective kayo. Okay? So, how to defeat yung virus? Paano natin lalabanan? Diba? Meron tayong kasabihan. The best defense is what? Is a strong offense. Offense, diba? Yun sa basketball. Pero sa atin, the best defense is a strong
immune system. Pag mataas ang immune system ng inyong mga alaga, maging manok, baboy, o kung anumang hayop yan, pag mataas ang immune system, hindi yan tatamaan. Nakikita nyo ba yung yung COVID? Yung COVID meron, 'di ba, meron mga yung tinatamaan na parang baliwala, 'di ba? Meron ganoon eh. Yung sinasabi nila na anong tawag doon, Sir Jan? Yung 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 tawag nila doon na So, may tama na, hindi pa nagpapakita, hindi pa nagma-manifest. So, ganun din. Pag mataas yung immune system mo, hindi magma-manifest yung inyong mga sakit, yung sakit mismo. Parang asymptomatic. Yeah, asymptomatic. Yeah, that's it. Thank you, sir. So, why is it that wild birds are immune to bird flu? Basically, yun po yung reason. Okay? Sila po ay carrier, sila po ay asymptomatic, basically. Hindi po sila tinatamaan. Pero, carrier sila. Okay? Yun po ang reason kung bakit sasabihin niyo, bakit gano'n naman, 'di ba? Sila pala mayroong sakit, bakit hindi sila namamatay? Basically, may iba namamatay. Pero pag bumaba yung immune system ng mga wild birds, ng migratory birds, yan po saka sila tinatamaan. Pero basically, hindi sila tinatamaan dahil meron silang what? Because they have a good natural microbiome of probiotics directly from nature. Okay? Yan po talagang reason. Meron silang natural na probiotics na nakukuha nila from their environment, from nature itself. Binibigay ng nature 'yan. Okay? So yan po ang sikreto ng ating mga wild birds, ng migratory birds. Bakit hindi sila tinatamaan? Okay. So, probiotics. So, what are probiotics? Probiotics are live, beneficial microorganisms applied to a complex system. Katulad ng system ng hayop, yung kanilang digestive system. Okay? Or environment to improve efficiency, health, vitality in humans, animals, plants. So, napakaraming gamit. At ang gamit sa industrial activities, ito yung sewage treatment, industrial effluent treatment, napakadami. Organic waste, odor control, grease, oil grease removal, sa horticulture, agriculture, aquaculture, so what have you, napakaraming gamit po nito. And even now, ginagamit na po ito sa space exploration. Maniwala kayo. So napakaganda, napakalawak ng gamit ng probiotics. So, ano po ba yung probiotics? Ano ba yung action nito? Kung bakit nila na-deactivate yung viruses? Ano ba yung reason kung bakit yung migratory birds hindi masyado or hindi sila tinatalaban? Dahil meron silang mga ganitong na kukuha sa nature, Bacillus coagulans, Lactobacillus at saka Actinomyces. Meron po sila niyan para sila po ay mismong maproteksyonan, para sila lumakas yung immune system, yung kanilang naturalesa. Katulad ng Bacillus coagulans, it prevents respiratory infection and ramps up the immune system. Okay? Pinalalakas niya yung immune system. Even prevents cancer. Okay? Napakalakas po niyan, yung Bacillus coagulans. And yung Lactobacillus improves growth performance, feed conversion efficiency, nutrient utilization, yung intestinal microbiota, gut health, and regulates immune system. The good news is, ito po meron sa atin. Okay? Mamaya sa papakita ko po, merong hindi nyo na kailangan paliparin yung inyong mga manok, yung inyong bibe, yung inyong mga quail, yung pugo, paliparin nyo sa North Pole, pagkatapos pabalikin nyo para gumaling, para sila ay gumanda yung immune system. No. Okay? Meron na pong good news. And that is, these bacteria are now readily available for use. Hindi na kayo magpapalipad ng inyong mga
ng inyong mga bibi, itik, manok, papuntang China o papuntang Japan o papuntang Russia, Siberia, pagkatapos pababalikan nyo dito para gumanda yung kanilang immune system. Okay? But wait, there's more. Okay? Maganda, meron din yung sasabihin natin, yung babanggitin natin produkto, at isususpense ko ng kaunti, meron din silang enzyme. Okay? Itong produkto na sinasabi ko, meron ding enzyme. Katulad nung protease. Okay? Yung protease, nagbe-break ng protein to peptides. Okay? Ano ba yung binibreak yung protein? Sabihin na natin na hinahati-hati niya yung protina. Okay? Para lalong magamit ng cell yung protina. Meron din siyang lipase. Ano yung kinakatalyze? Bini-breakdown din po niya yung mga fats. Yung mga fats, yung lipids, hinahydrolyze niya. Pinaliliit niya. Okay? Sinisira niya. Okay? Paano? Para ma-digest nung cell or para makain o maayos or mapakinabangan nung ating organismo. Okay. So yan po yung ilan sa mga laman nung sinasabi kong produkto. So ito po, papakita ko lang sa inyo, napakita ko na sa inyo yan nung last week I think or 2 weeks ago, yung anatomy ng virus. Makikita nyo, hindi nyo naman kailangan pag-aralang maigi. Pero ang papakita ko lang, itong mga parang rambutan na to, yung nandito sa labas, yan, yung parang rambutan na spike. Tinatawag dyan S-protein. Pero actually, it's a protein spike. Parang may mga tinik-tinik, Yan, nakapalibot yan, it's a glycoprotein na nakapalibot dyan. Yan ang dumidikit, yung parang pinaka-spike na yan ang dumidikit doon sa cell ng animal natin o sa cell ng tao. Ngayon, yung spike na yan, papakita niya na siya ay nutrient. Papakita niya siya ay isang protina. Okay? Pag mahina-hina yung naturalesa mo, hindi magre-register or hindi mare-recognize ng iyong cell o ng cell ng inyong alagang manok na yan pala ay kalaban. Ngayon, papapasukin niya ngayon yan dun sa loob. Once na nakapasok yan, from the definition natin kanina, nagmumultiply lang ang virus sa loob ng cell. Okay? Hindi yan nagmumultiply sa labas. So once na nandun na sa loob ng cell, doon magpaparami yan. Okay? So yun lang ang dapat yung maintindihan. Yung proteins at saka lipid, yung glycoprotein na yan, na nakapalibot, yung mga spikes, yung mga tusok-tusok na yan po ang mismong kumukontak or naglalanding doon sa ating mga cell or cell ng ating mga alaga. At once na yan ay pinatuloy ng ating mga alaga, yung cell ng ating mga alaga, doon na dadami. Okay? So, introducing yung agritech products. Ano ba yung mga agritech products? Sino ba muna ang nag-formulate niyan? Ang nag-formulate po niyan ay si Dr. Tetsuo Kamikawa. Okay? Isa po siyang Hapon. Okay? Japanese national. Microbiologist, enzymologist, tumira po siya sa Pilipinas. Tinulungan niya ang mga Pilipino sa larangan ng agrikultura at sa larangan ng mga basura, kung paano i-manage, kung paano ito ayusin na hindi yung basta nakakalat lang, kung paano siya tamang bulukin. Okay? Nag-aaral si Dr. Kamikawa sa Okinawa, Japan, at sa Michigan State University. At nag-research siya, nagsaliksik po siya talaga tungkol sa mga bakterya na nandito sa Pilipinas. Okay? At na perfecto niya yung first ever enzyme in liquid form. Okay, yan po, ganyan po kagaling si Dr. Kamikawa. Excuse me. So ano ba yung components ng ating CHC Agritech, ng ating CHC product? So meron po siyang 4 na bacteria, 8 fungi at 9 na enzymes. Yung 4 na bacteria na sinabi ko kanina,
natandaan nyo yung kaninang sinabi ko at saka yung siyam na enzyme, kasama na po iyan doon sa ating CHC Agritech products. Kaya yan po yung sinasabi ko, hindi nyo na kailangan paliparin papuntang Russia, papuntang China, yung inyong mga alagang manok, yung bibe, lalo na yung mga kung may alaga kayo na na kambing, mahirap paliparin yun. Okay? So, yan po. Ngayon, nakalagay na lang sa pakete. Titimplahin nyo na lang. Okay? At yan po ang ginagamit natin para labanan, palakasin ang ating immune system ng ating mga alaga. Maging yan po ay poultry, maging yan po ay baka, yan maging merong 2 paa, 4 na paa. Ewan ko, meron bang isang paa? Meron siguro. Yung naputulan ng paa na manok. Okay? And promotes faster growth, development of animals, eliminates, modulates internal parasites, pati parasitiko, pinapatay. Okay? Yung bad odor nung kanilang poops, extends the laying period, improves meat quality. Napakagaling po nitong CHC Agritech Probiotics. Napakagaling. Higher livability, less mortalities. Okay? And of course, hindi mo pwedeng paghiwalayin yan kasi meron din po tayong CHC Agritech Activator. Okay? Yan naman po yung ating parang pang-disinfect sa ating mga poultry, sa ating mga alaga na yung alagaan, okay? Panglinis ng mga equipment, yan po ang ating ginagamit. It eliminates foul odor, pati baho, natatanggal niya. Okay? Kita nyo po yan, nanuneutralize na yung harmful bacteria, disease agents, toxins, napakalakas po. Yung Salmonella and E. coli, yung 2 lang po na yan. I'm sure siguro naririnig nyo na yan, na typhus. Okay? Yung E. coli naman, napakaraming sakit na dinudulot nito. Etong 2 lang na to, pag napatay mo to, yung Salmonella at E. coli, halos heaven ka na kasi napakadaming idinudulot na problema itong 2 to. Okay? Yung Salmonella at E. coli. So yan, kayang patayin ng ating CHC Agritech Activator. Prevents proliferation of parasitic worms, maggots and flies. Okay? Napakarami po. And can treat organic waste, dead animals, and animal manure solid waste. Napakarami po na pwedeng paggamitan nitong ating CHC Agritech Activator. So bakit ba natin kailangang gumamit ng probiotics? Okay? Unang-una, hindi katulad ng mga chemical or gamot. Ang ating probiotics ay safe sa operator. Okay? Pwede kang mag-apply nito miski walang mask. Hindi katulad nung chemical, kailangan mo naka-mask, kailangan ka naka-PPE, minsan kailangan naka-long sleeves ka. Okay? Ito po miski naka-shorts ka lang, hindi ka apektado. Okay? Napaka-safe sa operator, sa animals. Yung animals, isprayan mong ganun, matamaan man siya, yung pagkain niya tamaan, okay lang. Safe sa environment, hindi po nagkakos ng sakit, non-pathological. Isa po siyang organic substance, hindi po siya nakakalason, walang residual effect, walang resistance na nade-develop sa ating mga alaga, at hindi mo na kailangan mag-rotate or replace. Ano ibig sabihin nun? Sa gamot, okay, kung nakakarinig kayo ng generation 1, generation 2, first generation, second, fourth generation antibiotics, yan po yung tinatawag na rotations. And then later on, yung kanilang maggagawin sa pharmacology, ibabalik nila yun sa pinaka-basic. Usually, that's how they do it. Pero halimbawa, kung napaka malaki na yung resistance nung organismo, wala na. Darating sa point na hindi na siya tinatalaban ng gamot. And the good thing about probiotics ay hindi po kailangan ng rotations, replacements, dahil walang resistance. So,
konting review sa CHC Agritech Company. It is 100% Filipino-owned. Established po siya nung napaka-recent lang, 2016. Isa po siyang Organic and Biotech Distribution Company. Okay? Division po siya ng Classic Herbs Corporation. Member siya ng IFOAM, registered siya sa DA, FPA, BIPAR. Marami po. Napaka-legal ng ating produkto dahil siya po ay nakarehistro sa mga dapat na agencies na pagre-rehistruhan. Ganon din po, inanalyze po yung ating produkto sa biotech, sa National Institute of Molecular Biology and Biotechnology sa UPLB. Kaya isa po yan na reason kung bakit nakita ko na napakagandang hawakan ng produkto. Okay? And of course, yung safety analysis sa SGS Laboratory, yan po ang nagsasabi kung pwede ang ilagay sa eroplano, ilagay sa pasakayin sa barko. Okay? Yan po ang SGS Laboratories. So, ano ba ang advantage ng ating CHC product? Unang-una, tayo lang po ang kumpanya sa Pilipinas na 100% Pilipino. Ang ibig sabihin, hindi po tayo nagdadagdag, nagpapatong ng royalties. Okay? Ang royalties po kalimitan, that's about 5 to 30%. So wala po tayo niyan. Next, it's a Japanese technology with Filipino innovation. Okay? Alam niyo naman po yan. Napakagandang kombinasyon yan. And we offer the best cost-effective price anywhere. And we're only the company offering yung 4 na bakterya, 8 yeast, at 9 enzyme in a single brand in the world. Okay? Tayo lang po yan. Kumbaga sa kape, tulad nung sabi ko, kung sa kape, lalagyan mo na lang ng tubig. Mainit na tubig. Meron ng asukal, kape, at creamer. And of course, dahil sa ganung paraan, it is the best value for your money. So thank you very much po.